Hi guys! Medyo ano yung boses natin. Ayan guys, may i-flex ako sa inyo kasi galing ako sa pagpapa-groom ng aking dalawang Shih Tzu. Tapos doon sa merong laging binebentang ayan, against the light ako ha. May binebentang mga treats para sa mga aso. Nasanay na kasi ako guys na pag every time nagpapag-grooming ako sa kanila, kahit magpapa-shower whatever, bumibili talaga ako ng mga treats doon. So ngayon, may nakita akong para siyang Dentastick. Dentastick guys. Pero nutritional siya. Ayan, hindi siya nakalagay kung Dentastick, pero ito ang ginagamit nila. Pag halimbawa, may mga magagandang ginawa yung ating fur babies, ibibigyan natin ng treats, pero hindi naman maramihan ang binibigay. Usually kasi so 4 ang aking Shih Tzu. Isang ganito, so, hindi sumusobra o kumukulang sa 2 weeks ang pag-ano ko. Kasi pangatlo ko na to guys, nakakalimutan ko lang siya i-vlog. Pero kanina, pumunta ulit ako para sa kanilang grooming. Ayan, sealed naman siya. Ang kinabuti dito guys, gustong-gusto ng aking mga fur babies. So, ang pag-open nito, yan, kasi ang bango nito guys. Tumunog na. Aray. Dapat maipit. Ganyan lang siya guys. Tapos, hatak. Ang bango. Ang bango talaga. Pag binubuksan ko to, ang una talagang tumatalon ay si Thor. Yan, dalawa sila. Si Mu at saka si Orca kasi nasa kabilang bahay. Si Mu, nagugustuhan niya rin ito. Pero guys, hindi ko sila actually araw-araw. Pero hindi ko sila pinapasobrahan sa isang stick na kada aso. Yan, tulad nito. Maaamoy mo yung pagkamit. Ito, chicken. Chicken siya. Ayan siya guys, so ganyan siya karami. So, mura lang siya, nasa 100 something lang. Ito. Nabibili ko to doon sa aking sa Hungry Paws. Doon ko inaano yung mga fur babies ko. Tapos meron tayong milk. Mabango talaga guys, mabango ito siya, milk. Ayan, gatas siya, kulay white naman. Ang niya, ang texture niya, medyo siya tawag nito. Kung familiar kayo, alam ko familiar kayo sa pedigree na Dentastick na malalaki na nabibili sa mall, yun ang tigas. Meron din yun na para pag binali mo guys, na siya, parang chewy ba? Chewy. Ito kasi, bako talaga. Ito, kumisang binabali ko lang ng kamay ko. Pag hindi ko nabali, kukuha lang ako ng scissor, ko lang siya guys, imamark. Alam ba, imamark ko siyang ganyan, di ba? Tapos may mark na siya, sa ako siya anuhin ng knife, kasi medyo siya. Yan, nabali ko na. Medyo mas mahirap siyang ibali. Ayan siya guys. Kung ano yung kita mo dito, yan din ang pag nabali siya. Ang ganda, di ba? Ayan. So, milk ang flavor nito. Milk yan. Makikita yung magugustuhan ng aking mga fur babies. Tapos, actually 3 flavors. Meron tayong beef. Ayan. Yung beef niya guys, ganyan. Bango talaga. Tapos, meron tayong chicken. So, makikita ninyo, may white. Yun, nahulog na. Meron tayong white, ang as for milk. Tapos, yung yellow, chicken. Yung parang brown is beef. Yan siya, ha? So, ang ginagawa ko, guys, every time sila kumain, o kaya pagising sa umaga, siyempre mag-water muna sila. Palalaruin ko muna yan. Iikot-ikot yan sa loob ng bahay. Takbo dito. Pag napagod sila, uupo. Tapos makikipagbiruan, yung bang makikipag sa'yo kahit may ginagawa ako. That's the time ako maglalabas ng treats. Para mapakalma ko sila guys, kasi napaka-energetic. Lalo na yung mga fur babies ko, sanay sila takbo, sanay sila ng ganito. Kaya pag halimbawa, pag umaga na nakita nila na ako, automatic talaga yan guys. Hindi mo yan masasabi na, kalma. Kalma lang, kalma. Hindi ganun. Pag gising ko, water nila agad. Tapos, hindi ko muna yung pakakainin sa umaga.
Laro muna sila ikot, di ang laki din ng ng tatakbuhan nila, di ba? Pag napagod na sila guys, kanya-kanya na lang silang posisyon sa loob ng bahay. Nakaupo yung isa nakasalampak, nakahiga, pero magkakatabi sila. Na halimbawa, ako ay may ginagawa na. Lalapit sa akin, nakakatakin yung pajama ko, tatalon sa akin, doon na ipapasok ko ang treats. Oo. Kasi hindi ko pwede hindi sila bigyan ng treats, guys. Kasi parang naging parang ano nila na rin ba? Naging parang routine na rin para sa kanila. Nakada sila magigising bago ako umalis, before ako dumating, may treats sila. Pero hindi ko binibigay ng ganitong kalalaki. Pinoportion ko siya guys ng ganyan lang kasi hindi pwede malalaki din. Kasi may mga sitio tulad ni Reese na familiar siya sa ganito guys. Pag binuksan ko na to, siguro ang dami, pag binuksan ko na to guys, ayan siya kung makikita ninyo, Chinese character din. Pag binuksan ko na to guys, alam niya na agad na meron siyang ibibigay ako sa kanila. Meron akong ibibigay sa kanila. Kaya itatalon yan. Kaya ang ginagawa ko, china-chop-chop ko na lang, portion yan. Para kada talon, saka ako magbibigay. Kumisan hindi ko na sila pinapatalon kasi baka ma-choke. Kasi baka pagtalon nila yung pag-catch ba, ma-choke. Magka-problema pa ang mga ating par babies. Hinahayaan ko lang sa sa lagayan lang nila sa kasi nakaka. Minsan sinusubok ko, gumagamit ako guys ng kasi kuminsan sa sobrang excitement, alam mo yun, yung parang gigil na gigil sa binibigay kong treats. Kaya meron akong mahabang parang tong siya na ginagamit natin. Siyempre ko naman gagamitin yun sa pagluluto guys. Pag ginamit ko na sa kanila na yun. So yun ang ginagamit ko, parang siya, parang yung tong ba, yung ginagamit sa mga pang ng mga fish balls, squid balls, si mahaba siya. Yun, iipitin ko lang siya dito na maliliit na ganyang portion, saka ako iabot sa kanila. Kasi may time guys na sa sobrang excited ko rin na patikim sa kanila, akala ko isang ganito, pag binigay ko sa kanila, aabutin ng ilang minuto, aabutin ng mga 30 minutes kasi matigas na ito, ngat-ngat natin. Guys, maniwala kayo, hindi umabot ng matagal. Oo, si Mu, yung pinakamaliit ko, tatagal sa kanya isang ganito, siguro mga pero hindi umabot ng 5 minutes, so siguro mga 30 seconds ganun. Pero si Reese, yung brown na chocolate, siya yung yung liver line na pinakamagandang kulay, at saka yung black ko, seconds. Kaya naisip ko, sabi ng niya mga sa doktor nila na hindi din dapat malalaki. Kasi siyempre iniingatan din natin yung kidneys nila, yung liver nila. Kaya more on lutong bahay ang ginagamit ko. Alternate ako guys lutong bahay. May meat sila, may kanin, o kaya may sauce. Tapos ang pedigree o kaya yung mga ang tawag mix yung dog food at least twice a week. Tapos nagwe-wet food din sila guys, yung sa mga lata. Binibilan ko. Kaya yung sasabihin ng iba, ay naku, grabe ka makagastos sa mga aso. Hindi po sila aso, para sa akin pamilya. Mahal na mahal ko yung mga yan. Kaya sabihin nila na pwede naman ikaw na lang ang mag-groom. Pwede na, totoo yun. Pero, syempre, may mga pinapagawa din ako sa mga groomers. Tulad ng pag-cut ng mga nails nila. Tapos yung pagpiga ng kanilang yung bat nila guys. Ang pagpiga ng bat para malinis lahat kasi parang i-juice nila yung pit ng aso. Tatanggalin talaga, makikita mo talaga guys, bako at malangsa talaga yun. Dapat at least twice a year. Ako thrice a year pinapapiga ko yun. Siyempre mag-additional payment ka. Okay lang naman yun guys kasi yung mga alaga natin hindi matutumbasan ng kahit anong material ang pagmamahal nila sa atin. Napaka-loyal ng mga yan. Tapos may mga gala din ng pusa at sa labas ng bahay namin, hindi din ko matiis na hindi abutan. Oo, kasi kahit naman sila mga stray cats, stray dogs, guys, may karapatan din sila mabuhay. Kaya kung ano yung mga pagkain nila na niluluto ko guys, nagbibigay din ako dyan sa labas.
Kasi kawawa sila. Hindi sila makapagsalita kung nagugutom na sila. Kaya ang inisip ko lang talaga, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako mahabang buhay. Bigyan mo lang ako ng sobra-sobra, kahit hindi sobra-sobra. Kung pwede lang mapakain ko lahat ng stray cats and dogs. Ako na pinakamasayang tao, guys. Ako na pinakamasayang tao. Pero at least makapakain ako ng 10 sa araw-araw. Hindi ko mapakain lahat ng stray cats at stray dogs. At least may mga pusa, may mga aso sa mga oras na yun na puso. Sa mga oras yun, nabigyan ko ng konting pagmamahal, atensyon bago ako pumasok sa opisina. Bago ako pumasok sa opisina, guys, ang dami yan. Kaya lagi akong may bit-bit kung hindi tinapay. Yung mga pinagkainan kong chicken na mga, yung chicken, tawag nun? Yung bang mga guys, yung mga petso, di ba meron siyang mga meron siyang mga balat na makakapal, tapos may mga laman pa kung hindi yun guys, ko sila, sinishare ko. Kasi nakakaawa eh. Sino pa magbibigay sa kanila kundi rin tayo? Is tayong mga tao. Kung tayong mga tao makakapagbigay sa mga stray cats and stray dogs, kahit 2 o 3 stray dogs or cats every day, ang laking ginhawa yun sa iba't ibang klaseng stray cats and dogs. Iba talaga ang feeling ko, guys. Iba talaga ang pakiramdam ko pag nakapakain ako ng mga animals. Hindi ako mayaman, guys. Sakto lang talaga. More than enough na masasabi ko. Siguro nabe-bless din tayo ni God. Yung magbigay ka sa mga stray cats and dogs, napakalaking bagay. Kaya guys, kung may makita kayo, kahit may tinapay o biscuit o leftover sa bag nyo, share it to them. Maniwala kayo, be-bless kayo ni God. So ayan guys ha, na-flex ko na sa inyo ito, napunta na tayo sa mga stray cats kasi napakalambot ang puso ko sa mga ganyan. Napakalambot ang puso ko guys. So ayan, makita ninyo. Ito aabot lang siguro to kasi 4 na cat, 4 na aso ako. Siguro mga more or less 1 week. Mga sabihin na natin 8 days, 9 days. O ayan guys, na-flex ko na sa inyo. Yan, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko sila pakainin. Ha, okay?